Okay, good evening. Good evening sa atin lahat. Meron lang ako napadaan na video dito sa YouTube. Yung interview ni Boy Abunda kay Alan Peter Cayetano. May mga napansin lang ako sa interview na gusto kong i-point out at himay-himayin natin kung ano nga ba talaga yung ibig nilang sabihin, no? Kasi sa interview kasi medyo paligoy-ligoy yung mga sagot at mga tanong ba. So wala akong ano kay Boy Abunda, maganda siya magtanong. May punto, kumbaga na ayon sa subject. At yun, ito panoorin natin. Final ang articles of impeachment sa Senado February 5, eleksyon. Dito nang gagaling yung akusasyon sa Senado na pinatulog ng Senado ang kasong ito ng ilang buwan. We have to be both idealistic and practical. Congresswoman Laila De Lima raised a point about the Ombudsman. What if the Ombudsman decides there is no probable cause? Alam niya naman to eh. Ang problema nga, inuuna niya yung politika eh. Let's go to one of the most controversial statements of the Senate President. Senate impeachment court can dismiss the case. Iniisip ng mga pro-impeachment, pinapabagal. Iniisip naman ng mga anti-impeachment, brinabraso. Alan, maraming salamat sa pagkakataong ito at ito'y usapang impeachment, usapang politika at lahat-lahat ng pwedeng pag-usapan. Thank you, Kuya Boy. There are things that are... Okay, kung matatandaan natin, ang involvement ni Alan Cayetano sa impeachment ay yung impeachment ni CJ Corona, si Chief Justice. Nung panahon na yon, isa siya sa mga bumoto para i-convict si Chief Justice na guilty. Tuloy na natin. Urgent, there are things that are important. But I think for our nation, especially accountability ang pinag-uusapan. Masyado tong importante na hindi natin to himayin. Gusto ko dito umpisahan. Pumasok ang ombudsman. He ordered the Vice President to answer the complaint filed by the House. Ano ang iyong reaksyon tungkol dito? It's good. Because both the American Constitution and the Filipino Constitution, which halos lahat ng konstitusyon natin o lahat ng konstitusyon natin ay inspired ng American Constitution, is really based on accountability. In fact, some would say distrust, di ba? Na you don't trust royalty or a king or a monarchy. Kaya ka nga meron executive, legislative, at judiciary, interdependent, but also may check and balance. Ang bad part naman is more of the fake news. Kasi meron fact. Fake news na naman. Meron opinion. So good example yung sa ombudsman. Nag-statement yung ombudsman that he will give way to the impeachment court. So meron naman respected law professor na naglagay sa Facebook na sandali lang hindi immune ang vice president sa suit. So pwedeng tumuloy yung ombudsman. So all of these are opinions, kaya fair game. But, alimbawa, Kuya Boy, yung nagsasabing hindi pwedeng i-dismiss ng impeachment or ng trial court ang impeachment complaint, di ba? That's not an opinion. It's a fact that you can dismiss it, you can hear it. And when you hear it, you can acquit or you can convict. Why can you dismiss? Ang unang titignan ng korte, yung jurisdiction. So ngayon, may jurisdiction ba o hindi? Opinion ulit yon. So naghahalo-halo ngayon lahat, Kuya Boy, yung facts at saka kaya maraming fake news ngayon. Maraming nagsasabing, hindi pwede yan. So that's why it gets confusing. Remember, Kuya Boy, we haven't had an impeachment na final mo not only on the last day of the session nung Senado, but also in the middle of an election. Alam naman natin ang Pilipino, pag 3 years before, pag midterm, ang iniisip na 2028. Alam naman natin, nung inaresto at dinala sa Hague ang dating Pangulo, lalong naging emotional na ngayon. So after that, and then may impeachment,
So, naghalo-halo talaga, Kuya Boy. Final ang articles of impeachment sa Senado February 5, eleksyon. Dito nang gagaling yung akusasyon sa Senado na pinatulog ng Senado ang kasong ito ng ilang buwan. I don't blame the idealistic. Dapat inumpisan nyo, etc. Kaagad-agad. But kami Oo. sa Senado, we have to be both idealistic at practical. For example, if we started it June 2, hindi rin matatapos, Kuya Boy, ng June 29 eh. Di ba, if you started June 2, mag-i-issue ka ng summons, 10 days. And then sasagot yung kabila, 5 days. And then pag-convene namin after 15 days, ang unang issue pa muna nun, may jurisdiction ba? Kasi sinasabi nga ng Vice President Duterte na mahigit isa ang final in 1 year. in 1 year. By that time, issue naman tatawid ba to sa 20? In the meantime, ilan napaka-importanting national legislation, mga bills, na mabibinbin. So you needed January 2 to January 10 para pagtuunan ng pansin yung mga nakabinbin na mga bills. Clear kasi sa akin, Kuya Boy, na yun yung intention, but grabe yung reaction ng media at ng Okay. maraming tao. Na dinidelay. So, nung 9, pumasok ngayon si Senate Minority Leader Coco Pimentel at si Deputy Minority Leader Sen Risa because nakita nila may ano tayo, may public clamor, meron ano. So, ngayon na to. Diba? Okay. But whether we started on 2, 10, or 11, talagang after SONA talaga ang uupo talaga yung impeachment court eh. Okay. Ang debate doon ng ibang mga tao ay, basta makita lang namin na you were paying attention to the impeachment, priority nyo ang impeachment case. I think that became very, very emotional. Hindi pwede. React lang ako, no? Kasi parang pinapakita ni Boy Abunda na mas marami sa mga Pilipinong nagre-react na gustong i-impeach si Sara Duterte, which is mali, no? Tingin ko, sabihin na natin 50-50 yung may gusto, may ayaw. Pero para sabihin niya na yung reaction ng mga tao, parang yung nilalahat mo eh. Kaya tuloy natin. Pwedeng hindi mag-multitask ang Senado. Correct, I understand that. Congresswoman Laila De Lima raised a point about the ombudsman na while the Senate impeachment trial is happening, what if the ombudsman decides there is no probable cause and dismisses the case filed in the ombudsman? The former senator was also a former justice secretary. Alam niya naman to eh. Ang problema nga, inuuna niya yung politika eh. No? So, first of all, alam naman niya hindi tayo bound by what the ombudsman says. So, the ombudsman can say walang probable cause as far as anti-graft and corruption laws. But we can say sa impeachment court, she's guilty if we find her guilty, and then yung penalty not only of removal but pwede nang hindi tumakbo, di ba? On the other hand kasi, for example, Yun. So, yun pala, no? Pag na-impeach si Sara, 2028, hindi na siya pwedeng tumakbo. Nakikita natin yung mga maliliit na detalye. Diba? Tuloy natin. sinabi ng ombudsman, may probable cause. Then people will say, see, she's being held accountable. Ang problema nun, Kuya Boy, matagal yun. Abot pa ng Supreme Court. Pwede siyang tumakbo sa 2028. That's why nga, yung ilang political groups, mas gusto nila impeachment kasi mapagbabawal si VP Sara from running in 2028. Let's go to one of the most controversial statements of the Senate President na talagang pinag-usapan. Sabi niya, the Senate Impeachment Court can dismiss the case. Always part of the trial is to determine kung may jurisdiction. Okay. So yung jurisdiction na sinasabi natin dito, Alan, ay yung 1 year. Yung 1 year. Ban. So kung ang sasabihin, i-dismiss kasi wala namang ebidensya, we can do it but we shouldn't, ma-overturn kami ng Supreme Court. Okay. So kung ang ginawa ni Senator Bato or any senator, no, I think most of us here believe na pampolitika lang to. I don't even need to see the evidence. We should dismiss. Then, halimbawa, majority dismissed, then you can go up to the Supreme Court. Hindi mo man lang trinay eh. Di ba? Okay. But for example, Kuya Boy, you said na the person you brought the impeachment case against is not an impeachable officer.
So we dismissed it based on jurisdiction. Wala kaming jurisdiction, hindi impeachable officer yan. No? I'm not talking about now the Duterte. If you disagree with me, you go to the Supreme Court. But we can dismiss. So that's why I'm saying nga na masyadong maselan. So maselan tong issue about yung one year. Kasi Kuya Boy, nangyari na in the past yan. Both sides nangyari na halimbawa yung unang final na mas malakas, meron magfa-file ng kasunod-sunod. Meron din naman makikipag-unahan. Ifa-file niya na yung mahinang kaso dahil sasabihin niya, pagka yan yung una, hindi ka na pwede mag-file. So nagkaroon ng mga changes yan sa rules sa House. So ang naging ng Supreme Court, titignan mo yung many circumstances including not only time. So pag 4 yung nag-file, let's say 4 days, titignan mo dyan yung pagka pinadala sa Justice Committee and what Congress does with it. But in this case kasi, yung information na dumating sa amin, yung unang 3 dumating na impeachment case, hindi pinagalaw. Hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa committee. Hindi pinagalaw ng Kongreso. Ng Kongreso. Okay. So that's why ang sabi ko, i-return kasi I don't want to make my vote based on yung nabasa ko lang sa dyaryo na hindi gumalaw. I want them to certify. I want them to certify what did you do with the first, what did you do with the second, what did you do third. I'm not asking them to certify na tama ginawa nila. Of course, sasabihin nila tama. I want them to certify anong ginawa nyo. Then, of course, I expect them to say it's constitutional. Kasi based on that, I will make my own judgment na sandali lang, pinaikutan nyo ba yung konstitusyon na pwede pala mag-file ng 3 pero wag mong pagalawin, hihintayin mo yung pang-4. Alan, hindi ba pwedeng magawa yun na inutusan mo? Kasi by the time nag-convene na ang Senado as an impeachment court, instead of remanding or returning, whatever the word is, hindi ba pwedeng, may term sila, advisory ba? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang sa Kongreso? Boy, lahat naman pwede. And I agree with those saying na pwedeng ganito, pwedeng ganyan. But ang question nga is, you have a senator and it looks like he has a lot of votes with him who's saying i-dismiss natin. Okay. So, di ba, Kuya Boy, yung between returning and continuing, dun ako sa continuing. But between dismissing it that day, June 10, and returning it muna, na wala naman delay at wala naman damage, dun ako sa return. Okay, kasi ang sinasabi ng mga kritiko din ay yung remand or returning the articles of impeachment, wala yan sa batas, wala yan sa rules, wala yan sa Constitution. Klaro naman kung anong mga prohibited. Pag walang nakalagay na prohibited dyan, plenary ang powers ng Kongreso at saka ng impeachment trial. Okay. Walang nakalagay na bawal gawin Okay. yun. You are now an impeachment court to decide as to whether there was a violation of the 1-year ban. Hindi ba pwede ang magdesisyon nun, ang mag-assess nun ay ang impeachment court? Pwede. Nasa ano na rin yun nasa ibang Supreme Court decision. Bakit kinakailangan na ang House ang magsabing hindi kami nag-violate? If ano Kuya Boy, kung final nila to ng December or ongoing yung court, doon namin ginawa yung assessment sa court. Kasi kaharap na namin sila, tatanungin na namin, certified copy, ganito. Hindi po June 10, isang day na lang, wala. Tapos June 30, magpapalit ng 12 senador. So it was the circumstance, di ba? And as I said, Kuya Boy, hindi pag-uusapan yung return remand kung walang nag-motion to dismiss. Also, napag-usapan at marami ang nagtatanong kung you wanted to find out from the House if the complaint was constitutionally and procedurally sound. Is that correct? Alam naman namin kasi na there was a problem with the first 3 and alam naman namin dun sa last day, dumating yung mga congressman at pinapirma. So we wanted to give all of them a second chance to look at all of that and of course their legal luminaries to see na did we violate the rules or hindi, di ba? Of course, it would have been easier for us kung may TRO or may decision na ang Supreme Court. But Kuya Boy, alam mo yung trabaho ng Senate President at ng Majority Leader, no? Just to be fair, kasi parang de facto Majority Leader namin si Joel Villanueva di ba? Kahit naman si si Risa at saka si Coco, questionin mo yan. Kaya yung kay Joel Villanueva na parang, pwede ka that's normal sa amin. So, we have to, as senator judges. As opposed doon sa pinalabas na tinuturoan ni Joel Villanueva, si Senator Amy Marcos kung anong sasabihin. Sa interpretation ng lumabas. Kasi accurate naman yung lumabas. Kaya lang yung nag-comment, tinuturuan, inuutusan, etc. Hindi mo naman nakita yung buong video na, sinabi ko yun na nagkakainisan na kasi.
Kasi iniisip ng mga pro-impeachment, pinapabagal. Iniisip naman ng mga anti-impeachment, brinabraso. Iniisip naman ng minority, dinidelay sila. Iniisip naman ng majority, panay na lang minority na susunod. Dynamic to, Kuya Boy eh. So like si Senator Cheese, anyone could have stood up there. Except that the day before kasi, di ba sila Senator Bato gusto nila June 11 na. Sila Senator Coco, Senator sabi, hindi, start na tayo ngayon 9. Riza and Oo. Coco. So, ang naging compromise namin, sige, start na tayo, and then bukas tayo yung lahat na mag-oath. Si Senator Cheese muna ng Monday, Tuesday tayong lahat. Pero nagsabi si Senator Bato, sandali ha, bago tayo mag-oath, magsasalita ako. To be fair kay Joel Villanueva, nung unang nagsalita si Senator Bato, tapos tumingin pa ako kay Joel, anong motion? Dismiss? Parang gumano, hindi ko naman pwedeng kausapin si Senator Cheese, nasa taas siya eh. Pero naggaganon din ako sa seat ko. Anong motion? Kaya ako, tapos, hindi ko kasi alam eh kung may order. So, nagtaas akong kamay. Tinanong ko muna, Senator Bato, nabanggit ni Senator Bongo, pwede naman isoli muna. Option ba yun? Sabi niya, hindi. Hindi, umupo muna ako. Pero pinag-isipan ko na doon, Kuya Boy. Ay ko, hindi ako readyng bumoto na i-dismiss kasi hindi ko naman nakita yung final na first, second, third. Hindi naman ayoko naman bumoto ng hindi ko na pag-aaralan. Ayoko rin naman mag-inhibit. That's why nga nung after some time, tumayo na ako. Then I'm not sure if lumapit din ako sa staff to ask na ano bang issue, etc. Kasi normal yun sa mga senador. Okay. So hindi to yung mga agam-agam na yung proposal mo to remand or to return the articles of impeachment ay bahagi na plinano ito the day before. I wasn't part of a plan to stand up and propose that there, etc. ng ganon. So, it was in the moment. I mean, it's obvious to me, kasi nga, di ba, at one point in time, when we made the proposal, sabi ni Senator Bato and Senator, sandali lang, usap-usap muna kami. So, obviously, nag-uusap sila. In the same way na nag-uusap din si Senator Risa and Senator Coco. In fact, may mga text sa akin si Senator Cheese, natatawa lang ako, kasi nakita ko, nung tapos na kami, ng 9 na ng gabi. Okay. Okay. Sa ngayon, as we talk, ano na ang nang-comply ng House? Bumalik na sila sa Senado at sinabi na nila, So itutuloy namin. I heard in the last day, nag-certify sila na constitutional yung ginawa nila. Na wala silang Pero violation ng one-year ban. Yung hiningi kasi namin sa kanila, na ang 20th Congress ang magsabing yung so even if it's the same prosecutor, Kuya Boy. Okay. All right. Di ba? It's the same, Kuya Boy. But if your management was company X, it's now company Y. I'm saying, Kuya Boy, nasa company Y ka na eh. So kahit yes ka, I have to hear from your management. Alright. Second thing that's important to me is that yung facts, ano talaga yung ginawa sa first, second, and third. Kasi kung lumabas na kinonsider yon, gumalaw, etc., di walang violation. Pero pagka lumabas na hindi nila pinagalaw tapos yung fourth, pag-iisipan ko yon. Pinaikutan ba nila yung Constitution? Because there's a legal maxim them that what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So klaro na returning the articles of impeachment to the House of Representatives is not tantamount to a functional dismissal, Yes, it's not. as people say. Not. Okay. In fact, nilagay Yun. Tingin ko ayaw nilang i-dismiss yung kaso dahil ang karamihan sa mga senador, lalo na yung natikman yung panahon ni Noynoy Aquino, lahat sila tumatanggap nun ng 100 million sa PDAC. Tawag natin yung pork barrel. So isa to si Alan Peter na nakatanggap nung panahon ni Noynoy ng 430 million para gamitin niya sa mga projects niya. At alam naman natin na yung mga project na yun hindi karamihan hindi kumbaga hindi siya umusad. May mga ilan. Pero tingin ko lahat karamihan ng mga senador na yon na natikman yung ganun. Kasi panahon ni Duterte na wala yan. Yung PDAP na yan.
kinonsider yan na unconstitutional nung panahon ni Tatay Digong. Kaya tingin ko, kaya nila gustong i-impeach ngayon si Sara para mawala na yung legacy ng mga Duterte sa politika natin. Kasi pero yung ang laki nang nawala sa mga senador. 100 million. 430 dito sa kay Alan Peter. Nung in-impeach nila si CJ Corona, nakatanggap sila ng 430 million. Kaya ang mga tao may tanong tungkol doon sa kaso ni CJ Corona. Kasi yung ibang mga senador na ilan lang yung hindi bumoto doon eh. Natanda ko si Miriam Defensor, si Bongbong Marcos. Sila lang yung mga nanindigan ba. Halos lahat ng mga senador na nakatanggap ng 100 million na pork barrel ng PDAP. Siyempre, yun ang gusto ni Noynoy Aquino sa ibang time naman yung storya ni Noynoy tsaka ni Corona. Tuloy natin. Namin sa motion yun. This is not a dismissal. Okay, I just saw the most recent survey on preferences of presidential candidates for 2028. Frontrunner ngayon si VP Sara. Ano ang iyong comment doon sa mga nagsasabi na itong impeachment case is meant to stop her from being president of this country? Okay. I will not answer anything political, Kuya Boy, because I took an oath. Okay. Political neutrality. But I will answer anything that's obvious. Obvious na, kasi ang penalty, perpetual disqualification. So, kung ikaw ay isang sa nag-file, at ikaw isang tumutulak dito, obvious na ayaw mo siya patakbuhin sa 2028. But it would be... Ayun, di ba? Narinig nyo, di ba? Perpetual. Na-impeach ka, habang buhay, hindi ka makakatakbo sa office. Yun ang after nila. Perpetual disqualification ni Sara Duterte. Kasi number 1 siya. Iniisip ko nga kung si Sara tumakbo ng pagka-presidente, nilabanan niya si Bongbong Marcos. Walang panalo si Bongbong Marcos. Binoto ko si Bongbong. Don't get me wrong. Binoto ko siya, nagsisisi ba ako? Considering dun sa choices, yung pagpipilian natin, Lenny o Bongbong, siyempre, hindi ako nagsisisi. Pero, sa ibang time na naman yung istorya na to, tuloy natin. Unfair to say that that's the only reason. Kasi there are people who there are groups in the country na walang pakialam kung sino nakaupo, will always hold you accountable. So, meron din ganun. So, ang hirap... parang, hold you accountable kung meron silang mapapala. Diba? Pero kung wala silang mapapala, hayaan lang nila. Generalize. Fast forward tayo, end of impeachment. As a senator judge, you make your judgment. Sigurado kang may sektor na magsasabing it's a travesty, it's a mockery of justice. Either way, di ba? You're aware of this. Yeah. Pero sa iyong estimation, Alan, gaano kalaki ang tiwala ng taong bayan sa Senado as an impeachment court? Siguro po yun ang lamang namin mga third at fourth term na may konting wisdom na Wisdom. Tingnan natin kung babanggitin niya yung unang-una niyang impeachment kay yung si CJ Corona. Tingnan natin. Record niya to dulot both ng experience and yung personal journey namin. Of course, how God dealt with us during that time. Kasi Kuya Boy, ganyan na ganyan nung kay President Erap, he was very popular. Kay President GMA, 50-50 nung una, tapos naging unpopular. Nung nag-Blue Ribbon Committee kami kay Vice President Binay, the first month, etc., grabe popularity niya, kami sinisisi. But later on na lang, it's history that will judge. So, we have to take the hit kung ano man ang feeling at kung mahahati man ang bansa. But if you do the right thing... Napansin nyo, hindi niya binanggit yung unang-una niyang impeachment case na hinawakan kay CJ Corona. Kasi batik yan sa kanyang pagkatao. Sa record niya. Ayaw niyang maalala ng tao na isa siya sa mga bumoto para ma-impeach
ang Chief Justice Corona. Ha? Dapat yun ang unang-una niyang binanggit, di ba? Binanggit pa niya yung iba. Ayaw niyang maalala ng tao yun. Tuloy na. The judgment will come much later. You've been very visible as a Christian leader, grounded on morals and values. How will this play into your judgment as a judge? I'm happy you said that, Kuya Boy, kasi marami din nag-misinterpret nung isang hearing, ICC hearing, nung sinabi ko, di ba, na I am an ambassador of Christ. Let me tell you that context. That context is simple. All of us, whether pero hindi niya binanggit yung kay Chief Justice. Catholics, evangelical, whether conservative, whether liberal sa mga churches natin, basta Christian tayo, yun ang nakalagay sa Bible, you're an ambassador. Galing ako sa DFA naging Secretary of Foreign Affairs ako. Doon ko natutunan na, pag ikaw ambassador, wala kang say, wala kang opinion. Kung ano opinion ng bansa mo, yun yun. Okay, having said that, Kuya Boy, as a Christian, you're given principles. Diba? Principles about justice, about integrity. If you ask me how does it come to play, simple lang. Yung judgment ko shouldn't be done on politics. It should be on biblical principles. So is that pakikialam ng religion? Hindi. Kasi wala namang pare, wala namang pastor, wala namang nagsasabi sa akin, vote yes or no, or ganito or ganyan. It's just basic principles of truth, integrity, justice, accountability. Di ba? Okay. Sa nagdaang 2025 elections, nakita ng kaumbayan at ng mga politiko kung gaano kalaki pa rin ang influence ni former President Duterte. Ang mga sinuportahan niyang mga kandidato ay napakarami ang nanalo. Some would say, Alan, that political pragmatism dictates that some senators, not all, may tiptoe around the vice president, lalo na yung may mga plano. Pero the short question there is, marami ba, meron bang mga senador na takot sa mga Duterte? What I can say is, Wait. Ano yun? Yung tanong ni Boy Abunda. Marami bang, o meron bang takot? Yung word na takot sa mga sa kay Duterte. Natatakot kay Duterte eh. Nasa daig si Duterte. Ba't sasabihin mo matatakot yung mga senador na to? Nasa pwesto na nga sila. Ano yung ano na yun? Yung, parang yung mina-mindset tayo ni Boy Abunda no? Na pag yung senador pumabor o hindi pumabor, pag pumabor ka, takot ka. Nandun na yung mindset na sineset up tayo ni Boy Abunda doon sa question na yun. No? Kung napansin nyo lang. Tuloy lang. Square Boy, I think it will be hypocrisy and parang imposible naman kung sasabihin natin hindi nag-factor in Na walang lahat political yan. consideration. Whether ikaw ay nasa media, whether ikaw nasa politika, whether ikaw nasa business. By the way, Kuya Boy, in the middle of the campaign, syempre, binabantayan ko yung campaign ng ate ko. Ako naman ang mas political in terms of elections, di ba? May kausap ako na sinabi nga niya na I didn't see the study, but sinabi niya, like any other president, President Duterte retired as one of the highest, but like any other president, over time naman, yung core support mo nandoon, pero no. Pero yun talaga, nung inaresto, hindi lang talaga umano yung support, pati yung emosyon. Yun kasi, kaya sinasabi lang bumaba yung support ni Duterte. Ano yan? Media-driven yan eh. Kasi, ang media natin, hindi against talaga yan sa mga Duterte. Lalo na yung ABS-CBN. Ano sila eh, tinamaan sila nung panahon na yun eh. Yung ratings nila bumaba. In the advent of social media, di ba? Halos lahat may cellphone na eh. So yung news, hindi na tayo masyadong nagre-rely sa mga mainstream. Nakakarating yung news sa atin sa kapitbahay natin. Di ba? Magpo-post ng ganito, magpo-post ng ganon. So nalalaman natin yung nasa paligid natin.
na hindi na dumadaan sa media. Ngayon, naglaylo ang mga social media personalities nung nawala na si Duterte. Kaya, syempre, umarangkada na naman yung media. Kaya sinasabi lang bumaba yung support kay Duterte. Kalokohan yun. Kasi sabihin na tumaas ulit dahil sa simpatya. Marami nagmamahal sa mga Duterte. Hindi magna number 1 si Sara kung hindi mahal ng tao si Duterte. So like ako, nakipagkwentuhan ako sa staff ko. May isang staff na sinabi niya sa akin, "Sir ha, alam mo naman ako, sumama ako sa iyo. Ito ng 2023. Sir, hindi naman ako Duterte. Pero sir, nung nahuli, sir, I don't know if he said naiyak o naluha siya. So I mean, Kuya Boy, don't tell me to anyone, no? So for example, babalik ta rin ko naman, di ba? Doon ba kila Senator Risa, kila Mayor ngayon Lenny, former Vice President Lenny, doon ba kila Senator Kiko and the rest? Hindi ba factor ngayon na may resurgence din sila? Na maganda yung suporta nila this last election na marami nang tumitira kay Duterte. So politics goes both ways, di ba? Alright. Uling katanungan. Senator Bongo was quoted to have said na, I know you know the context. Di naman makakain itong impeachment trial na ito. Pero I think the question is, gaano ba kahalaga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa taong bayan? Any issue of accountability is important, but how we handle it is also important. So, the context for me, di na just to post kasi yung extreme. To be fair kila Senator Coco, never naman niya sinabing hindi importante yung ibang bills. And to be fair kay Bongo, ang tingin ko ang context naman nila at ni Senator Robin kasi nakita nila yung agenda for the next two days. Diba? So, when the issue is emotionally charged, we will pick what they say. That's why sa amin, kailangan mag-ingat din. Ako madalas ako pagalitan nila Ani kasi parang, ba't mo pa sinabi yun? But Kuya Boy, you cannot also, hindi ka rin pwedeng, hindi naman plastic, pero hindi naman pwedeng yung bawat isang lumabas sa bibig mo, iisipin mo twice, 3 times, di ba? Hindi naman. Politiko, hindi plastic. Saan nakarinig ng politikong hindi plastic? Man to shooting na eto script, huwag ka na mag-adlib. So, we also have to excuse each other ng konti. So, I disagree with many senators, but I found it enriching to be able to listen to them and to be able to go up and then pwede bang ganito, pwedeng hindi. Ngayon, history na lang mag-judge kung tama yung collective decision namin. Maraming salamat. Thank you. Ayun, history ang mag-judge. Kung babalikan ba natin yung history niya kay Chief Justice Corona, tingin niyo? So yun. So yun na nga. No. Etong si Alan Peter Cayetano, hindi lang niya maiboses siguro dahil syempre maraming mga number 1 si Sara Duterte sa polls maraming botante na kung kukontrahin niya maraming botanteng mawawala siya at tingin ko karamihan ng mga senador ayaw nang may Duterte makabalik sa pwesto. Kasi malaki yung nawala sa kanila nung nadeklarang unconstitutional tong PDAP na to, 100 million yung nawala sa kanila. Isa pa yung kung titignan nyo yung yung ginawa ni Tatay Digong sa mundo ng politika, parang binaliktad niya yung mundo ng politika natin na hindi kilala, halos walang nakakilala, pero nung nakilala siya
yung kumalat yung ano niya, yung plataforma ba niya. Nangako siya, sabi niya lilinisin niya yung sa droga nga. Kaya bumilib ako dahil siya lang yung talaga yung may pinangako na natupad sa mga politiko. At hindi lang yun, yung mga hindi pa niya ipinangako natupad, yung nagawa niya. Marami siya nagawa na hindi na niya pinangako. Nagpatayo ng mga tulay, ganun. Tapos yung mga mayayaman na ay magbayad ng tax, na pagbayad niya ng tax. Kaya tingin ko karamihan sa mga media natin, lalo na yan, mga ABS-CBN, yung mga karamihan dyan ayaw may makabalik na Duterte sa pwesto kasi ang lakas nga naman ng dating. Tinalo sila ng social media. Yung mga bet nila nawala lahat, naglaho. Natikman nila uli yung gloria nung medyo humina na si Tatay Digong. Tapos tinitira nila sa Sara. Actually hindi, ayoko sana kay Sara dahil siyempre, diba? Hindi naman ako sa sexist, no? Pero mas gusto ko kasi yung leader na lalaki. Pero kung naglaban yan si Sara at si Bongbong, kay Sara ako kasi may legacy na si Tatay Digong. Wala, kasalanan sa Sara. Pero kung pala rin na hindi siya ma-impeach at makatakbo siya ngayong 2028 narating, boto ko yan.